Sandro Mula nagkwento tungkol sa kanyang naranasang pang-aabuso sa kamay ng dalawang bakla. Kamakailan, nagbigay ng makabagbag damdaming pahayag si Sandro Mula tungkol sa pang-aabuso na dinanas niya mula kina Jojo Nons at Richard Cruz, mga independent contractors ng GMA Network. Sa isang pagdinig sa Senado, naglalahad siya ng kanyang mga karanasan na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ang kanyang pagsasalita ay nagbigay daan sa isang tensyonadong sitwasyon nang tumanggi si Jojo Nons na sumagot sa ilang mga tanong na ibinato sa kanya. Sa kanyang pagsasalita, ipinahayag ni Sandro ang mga detalye ng pang-aabuso na naranasan niya, ngunit pinili niyang huwag talakayin ang mas sensitibong bahagi ng kanyang karanasan. Sa katunayan, inilarawan niyang ang mga detalye ng pang-aabuso ay sobrang laswa po kasi, na nagiging dahilan kung bakit hindi niya ito nais na pagtuunan ng pansin sa publiko. Ang ganitong desisyon ni Sandro ay isang pagpapakita ng kanyang pag-iingat sa sarili, upang hindi magdagdag ng emosyonal na bigat sa kanyang karanasan. Ang pagdinig sa Senado ay naging isang mahirap na karanasan para kay Sandro. Ang kanyang paglahok sa pagdinig ay nagbigay liwanag sa mga pang-aabuso na kanyang dinanas. Ngunit hindi rin may kakaila ang epekto ng pagbubukas ng kanyang mga sugat sa publiko. Nang magpasya si Sandro na huwag ay detalye ang mga mas sensitibong aspeto ng kanyang karanasan. Ito ay dahil sa mga emosyonal na aspeto ng kanyang sinasabi na mahirap niyang ibahagi. Sa gitna ng pagdinig, lumitaw ang tensyon nang tumanggi si Jojo Nons na sumagot sa mga tanong na ipinukol sa kanya. Ang sitwasyong ito ay nagpalala sa tensyon at nagpahirap sa mga miyembro ng Senado na makakuha ng malinaw na sagot sa kanilang mga tanong. Ang pagtanggi na ito ay nagdulot ng higit pang pag-aalala sa lahat ng kasangkot sa pagdinig, lalo na kay Sandro, na tila nawawalan ng pagkakataon na makuha ang katarungan na kanyang inaasahan. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ay nagbigay ng mahalagang payo kay Sandro, na huwag nang ipagpatuloy ang pagtalakay sa mga detalye ng pang-aabuso na masyadong sensitibo at maaaring magdulot ng karagdagang sakit sa kanya. Ang kanyang pahayag ay isang pag-amin sa katotohanan na ang pagbalik tanaw sa mga ganitong karanasan ay nagdadala ng emosyonal na pasanin, at mahalaga na isaalang-alang ang kalagayan ng biktima sa ganitong uri ng proseso. Sa kabila ng mga pagsubok na dinanas ni Sandro, ang kanyang pagsasalita ay nagbigay diin sa isang mahalagang isyu na dapat bigyang pansin, ang pang-aabuso sa lugar ng trabaho. Ang kanyang tapang na magsalita ay nagbigay inspirasyon sa iba pang mga biktima na maaaring hindi pa handang ibahagi ang kanilang mga karanasan. Ang mga ganitong pahayag ay nagpapalakas ng tinig ng mga biktima at nagbubukas ng pinto para sa mas malalim na pag-unawa sa mga isyu ng pang-aabuso. Ang pagdinig ay nagbigay diin din sa pangangailangan para sa mas malalim na pagsusuri at pag-aksyon sa mga isyu na may kinalaman sa pang-aabuso. Ang mga testimonya tulad ng kay Sandro ay mahalaga hindi lamang para sa kanyang sariling paghahanap ng katarungan kundi para sa pagsulong ng mga reforma sa mga patakaran at regulasyon na nagpoprotekta sa mga manggagawa. Sa huli, ang kaganapang ito ay nagbigay ng mahalagang pagkakataon para sa lahat ng kasangkot na muling suriin ang mga hakbang na ginagawa upang tiyakin ang proteksyon at karapatan ng bawat isa sa mga lugar ng trabaho. Ang pang-aabuso sa anumang anyo ay isang seryosong isyu na nangangailangan ng malalim na pag-unawa at epektibong solusyon upang matiyak ang katarungan at kapakanan ng bawat biktima.